Kaya ang sabi ni Honda, yun, ipapakilala ko na sa inyo mga kapirata, ang bago nating mga kasama, Meet Gulat. Bakit si Gulat ang pangalan niya? Malalaman nyo soon. Honda Click version 3, the game changer. Ito ang napili ko dahil sobrang tipid talaga sa gas consumptions. Dahil version 3 siya, mas marami siyang features dito sa motor na to. At ito lang naman ngayon, ang 125cc scooter ang pinakamabenta ngayon sa market. Ang unang napansin ko sa kanya ay ang kanyang mga gulong. So kita nyo naman, mas pinalapad. At isa sa mga napansin ko, yung mags niya ay na rin ang design. At syempre, ang kanyang disc brake ay iba na ring design kaysa previous version. So ang sabi nila, tawag ito ay wavy design. Mas lighter, mas maganda ang braking system nito. So ang sukat ng gulong pala niya ay 9080, yung size na Honda Click 125 version 3. Kasi ang dati, ang size nito is 8090, binaliktad lang, 9080 na. Combi brake system na rin siya o CBS. Kumbaga, pag piniga mo tong left lever ay sasabay yung right lever. 30% sa harap at 70% sa likod. Kung mas pinalapad ang unahan, siyempre mas pinalapad ang likuran. Siyempre kitang-kita nyo naman kasi ang size nito ngayon is 100 by 80 by 14. So grabe, parang Honda Click 160 na rin yung lapad ng gulong niya. Siyempre drum brake pa rin yung gamit niya sa braking system sa likod. Drum brake pa rin. So siguro pag na-testing ko na to, napakaswabe gamitin ito. Every good condition na daan. Kahit siguro uneven surface o pigments ng mga daan, yung mga bako-bako, hindi pantay, basic na basic lang sa gulong to kasi sabi ko nga, mas pinalapad. Ito naman tayo sa luggage niya. So napapansin nyo, parang Honda Click 160 na rin siya. Ayan. Kasi ang Honda Click 160, yung luggage niya sa kaliwang bahagi is may takip na. Ayan. As you can see, ayan yung luggage niya. So buksan natin. So pagbukas nyo pa lang, ayan, ito yung makita sa loob, may lagayan siya ng cellphone. At syempre, pag may lagayan, may charger. Ito ang mas advantage ngayon dito sa version 3 kasi may charger na siya. Hindi lang basta USB charger kasi nyo, hindi lang siya basta-basta charging port. Ayan, tingnan nyo, as you can see. Meron ka lang ano dito, USB charging cable, saksak mo lang dito, charge ka na agad kahit everyday. Kaya napaka-useful ang Honda Click na to kasi may ano na siya, charging port. So, ipapakita ko sa inyo ngayon itong luggage na to, itong Android phone natin, ilalagay natin kung kasya itong Android phone na to, itong cellphone kong isa. So, try natin. So, kasi pag habang nasa-charge kayo, siyempre, pasok natin to dito. Ayan. So, as you can see, kitang-kita, ayan, andan yung ano natin, pwede na kayo mag-charge, pwede yung sarado. So napaka-useful lalo pag umulan, kahit maulan, mag-charge kayo dito, hindi basta-basta mababasa or di mapasukan ng tubig. Huwag lang kayo mag-iwan ng mga gamit dito or nakapark yung motor nyo tapos mag-iwan kayo ng cellphone kasi easy to, ano na siya, to tanggal lang, sana mo, ganun lang oh. Wala siyang lock. Ayan, napaka-useful. Ito naman, siyempre sa kabila, sa right, meron din siyang luggage na open. Same lang din sa version 2, open siya, pwedeng lagyan yung barya. Pero pag puno ng barya yan, mahuhulog yung barya nyo dyan. Tapos pag tumatakbo, magalaw-galaw, maingay. So, pwede nyo malagyan yung mga ano, ticket, mga ano dyan, candy. Ayan. So, as you can see mga kapirata, hindi siya keyless. Disusi pa rin siya, pero mas trip ko pa rin ang disusi kaysa keyless. Siguro, dati na ilang buwan, maglalabas din si Honda ng keyless na Honda Click version 3. Ayan. Dito naman tayo sa digital meter panel niya. So, as you can see, halos same lang din sa version 2. So, parang may napansin ako konti. Halos, siguro I think sa akin lang may konti siyang pinagkaiba sa version 2 pero halos same lang din. So comment down below kayo dyan kung may napansin kayo. So ayan, try natin i-open. So makita nyo rito sa digital meter panel na orasan, takbo ng kilometers, odometer, fuel gauge. Mag-select lang kayo kung gusto nyo babaguhin yung kilometers kung magre-reset kayo. 12.6 volts, so sa battery natin yan. So mas importante, mas check natin to pag mababa na yung battery natin kasi means pag mababa na sa 12.6 or pababa, so palitin na yung baterya. Share ko lang 41.5 kilometers per liter. Pero so maximum niyan, sabi nila pag matagal na yung motor mo, medyo ilang takbo-takbo na, abot ng 50 kilometers per liter. So 50 kilometers per liter, ganun katipid ang Honda Click. So maraming nagbago sa Honda Click 125 version 3. At syempre marami siyang available na kulay. Ang version 3 mayroong black, may gray, may puti. Pili na kayo kung anong gustong variant nyo. Team, kaya naging paborito ko ay hindi masyadong madumihin kaysa puti. Sulit talaga ang black kasi kahit anong kulay,
pwede mong ibagay. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang harapan. Ayan, pakita natin. Halos same lang din siya sa version 2. Makikilala mo agad na Honda Click talaga. Naka all LED lights na siya, all LED na. Kahit yung mga turn on signals nila left and right ay all LED lights na siya. Kaya ang sabi ni Honda, ito lang ang 125cc scooter na naka all LED lights na. Diba? Sobrang solid. Sobrang angas ng front design niya. Napakalakas ng dating. So napapansin ko lang, meron siyang letter M. Kung akala ko yung letter M stands for ano mapagmahal. Kapag talaga, futuristic, malakas ang dating, at mas ma-identify mo siya na Click 125cc siya na version 3. Pagdating naman sa kanyang upuan, halos same lang din sa version 2. Mas lumambot, mas lumapad. So halos same lang din na seat cover niya sa version 2 na Honda Click. At syempre, ito na ang papakita ko sa inyo, what's inside the box. Let's go! So shoutout sa KYT helmet. Ayan. Binuksan nyo, set nyo lang sa may seat. Ayan, yung susi, tapos pindutin nyo lang to. Ayan. So, itong seat storage natin ay 18 liters. Halos same lang din sa version 2. At ang kanyang tank capacity ay 5.5 liters. Ayan, mas pinalaki siya. So siguro face helmet, yung mga expat or ano mas kasyang-kasya dito. Pero yung mga regular helmet natin, yung mga full face, I think di siya kasya rito sa seat storage natin. Ayan. So meron naman tayong lagayan dito. Ayan, pangkawit ang tawag nito. Ayan. Pwede yung ikawit yung mga half-piece dito na helmet nyo. Ang masasabi ko talaga dito ay tipid. Kaya click na click. At syempre, ang kanya namang grab bar ay halos same lang din sa old version. Saka ang kulay niya is matte black pa din. Ayan. Dito naman sa kanyang likuran niya ay di ko sure kung merong pinagkaiba. Ayan. Signal lights niya left and right, all LED pa rin, all LED. Ayan. Ang ilaw niya sa plaka niya is LED na rin. So nagtataka ba kayo kung merong ilaw yung plaka niya? So ito siya, sa ilalim may LED lights dyan. Ayan. So ito yung ilaw ng, pag may plaka na dito, ito yung ilaw niya. Kaya kita-kita na yung plaka niya pag gabi. At meron din siyang dito na kulay pula na magre-reflect tuwing gabi, lalo pag madilim. Ang lupit talaga gumawa ni Honda pagdating sa likurang bahagi ng parte ng motor. Nakikilala mo agad kung anong klase ng motor kung motorcycle enthusiast ka. Gaya nito. So dito naman tayo sa kanyang trambotso. Nakikita nyo, madumi. Kasi maulan. So kita nyo, simple pa din. Halos same lang din ng version 2. Napaka-elegante mga kapirata. Sobrang simple lang tingnan. Ayan. Sobrang ganda at maraming pictures. Ang Honda Click 125cc version 3 mga kapirata. So ang price pa lang ito ay tumataginting na 80,900 pesos. Pero utang lang sa akin, hulugan. Aso ay na dual chalsa kaya. Start natin to son. So maraming salamat sa panonood. Hope meron kayong nakuha idea or information dito sa Honda Click 125cc version 3. So yun lang, maraming salamat sa suporta. At syempre lagi tayong magpasalamat syempre sa taas. Pagbigay and peace. Peace out, yeah.